Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, ako po ang inyong lingkod na maghahatid sa inyo ng isang kwentong gigising sa ating mga natutulog na damdamin. Ihanda niyo na po ang inyong mga puso dahil sa hapong ito, may isang paglalakbay tayong sasamahan. Isang paglalakbay ng pag-asa, sakripisyo at pag-ibig. Madalas nating sabihin na ang katapatan ay isang birtud. Ngunit paano kung ang katapatan na ipagkakaloob mo sa mga taong umampon sa'yo ay siya ring magiging mitya ng isang katotohanan ngang kayang sumira sa lahat? Hanggang saan mo kayang ipaglaban ang isang sikreto para sa kapakanan ng pamilyang itinuring mong sayo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya. Parang isang dambuhalang pader na gawa sa puting perlas ang bumungad kay Hiraya nang bumaba siya sa sinakyan niyang bus. Ang tarangkahan ng Hacienda Esmeralda. Sa buong buhay niya sa Barrio Tala, ang pinakamataas na bakod na nakita niya ay gawa sa kawayan na kayang-kaya niyang langkawan. Pero ito ay tila isang pader na naghihiwalay sa mundo ng mga mortal at sa kaharian ng mga diwata. Hija, sigurado ka bang dito ka? Tanong ng konduktor. Baka sa boses ang pag-aalala. Tipid ng ngiti ang isinukli ni Hiraya, kasabay ng mahigpit na pagyakap sa luma niyang bag na naglalaman ng lahat ng kakarampot niyang ari-arian. Opo, Manong. Dito na po. Nang bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng malaking tarangkahan, isang babaeng nakaunipormeng puti ang sumalubong sa kanya. Hindi ito ngumiti. Sinipat siya nito mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang dumi na naligaw sa makintab nilang sahig. Ikaw ba si Hiraya Magsaysay? Tanong nito, matarayang tono. Oo po. Halos pabulong na sagot ni Hiraya. Walang imig siyang pinasunod nito sa isang malawak na hardin. Napakaganda. Ang mga bulaklak ay may kulay na hindi pa niya nakikita kahit kailan. At ang damo ay perpektong gupit, parang isang malambot na karpet. Ngunit sa kabila ng ganda, ramdam niya ang lamig. Maging ang sikat ng araw ay tila hindi makatagos sa katahimikan ng lugar. Dinala siya sa isang maliit na opisina sa gilid ng mansyon at doon, nakaupo sa isang eleganteng silya, ang isang babaeng tila binuhusan ng ginto at mamahaling pabango. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang pulang bestida ay bumagay sa kanyang maputing balat. Ito si Amihan Rocaverde, ang manugang ng may-ari ng hacienda. Ngumiti ito, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. So, you are Hiraya, ang bagong tagapag-alaga. Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang tagapag-alaga ay tila isang insulto. Muling sinuri ni Amihan ang anyo ni Hiraya. Ang kanyang murang bestida, ang kanyang lumang tsinelas, ang kanyang kayumangging balat na nasunog sa araw ng probinsya ng pag-asa. Taga-probinsya ka nga pala. Well, I hope you know what you're getting into. Si Doña Liwayway ay hindi isang ordinaryong pasyente. Marami nang sinukuan siya, mga lisensyadong nurse, mga professional caregiver. Anong mo maibibigay mo na hindi nila naibigay? Napatungo si Hiraya. Ang gusto niyang isagot ay, kailangan ko po ng trabaho para sa nanay kong may sakit. Ngunit ang lumabas sa bibig niya ay, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, ma'am. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Amihan. Ganyan din ang sinabi nilang lahat. Sige na, sundan mo si Manang Belen. Ituturo niya sa iyo ang kwarto mo at ang mga dapat mong gawin. At isang paalala lang, Hiraya. Sabi nito habang tumatalikod na si Hiraya. Sa mansyon na ito, ako ang masusunod. Malinaw? Opo, ma'am. Malinaw po. Sagot ni Hiraya habang nararamdaman ang panliliit sa sarili. Ang unang pagkikita nila ni Doña Liwayway ay mas malala pa sa inaasahan niya. Ang dating magandang matriarka ng pamilya Rocaverde ay nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatanaw sa bintana at payat na. Sa tabi ng kama nito ay isang bandehang puno ng gamot
na hindi man lang nabawasan. Doña Liwayway, ako po si Hiraya, ang bago niyo pong tagapag-alaga. Magalang niyang pagpapakilala. Hindi lumingon ng matanda. Isa na namang estranghero sa pamamahay ko. Umalis ka. Iwan niyo akong lahat. Sinubukan ng isa pang katulong na piliting painumin ng gamot ang matanda. Ngunit iwinasiwas lang nito ang kanyang kamay. Dahan-dahang lumapit si Hiraya. Hindi niya dinala ang mga gamot. Umupo siya sa sahig, sa tapat ng matanda, at nagsalita sa mahinang boses. Sa amin po sa Baryo Tala, kapag may nagkakasakit, kinakantahan po namin. Sabi po ng nanay ko, ang musika daw po ay gamot sa kaluluwa. Walang himig. Sinimulan ni Hiraya ang isang lumang awiting pambata na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Simple lang ang mga salita at sintonado ang kanyang boses, ngunit puno ito ng sinseridad na patigil sa pag-ubo ang matanda. Dahan-dahan, sa kauna-unahang pagkakataon, sa buong araw na yon, lumingon si Doña Liwayway at tinitigan siya. May kung anong kumislap sa mga mata nitong matagal nang walang buhay. Anong pangalan mo, Hija? Tanong ng matanda. Mahina ang boses. Hiraya po. Hiraya, ulit ng matanda, na para bang ninanamnam ang tunog ng pangalan. Hiraya, ang bunga ng mga pangarap. Ngumiti si Hiraya. Sabi po ng nanay ko, ang pangalan ko daw po ang magiging gabay ko. Halika. Maupo ka sa tabi ko. Utos ng matanda. Nang makalapit si Hiraya, kinuha ni Doña Liwayway ang baso ng tubig at ang mga gamot. Gusto kong marinig ulit ang kantang iyon. Pagkatapos kong uminom ng gamot. Sa isang sulok, nakatayo ang punong katulong, si Manang Belen, na hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Sa loob ng maraming buwan, ngayon lang nila nakitang uminom ng gamot ang Donya, nang walang pilitan. Kinagabihan, habang nagdidilig ng mga halaman sa hardin na malapit sa kusina, hindi maiwasan ni Hiraya na isipin ang kanyang pamilya. Kinausap niya ang isang halaman ng rosas na nagsisimula ng malanta. Alam mo, pareho kayo ng nanay ko. Ayaw niyo nang uminom ng gamot. Pero kailangan, di ba? Para gumaling kayo. Para makita niyo pa ang paglubog ng araw bukas. Sira ulo ka ba? Isang malamig na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisa. Sa likod niya, nakatayo ang isang matangkad na lalaki, mas matangkad sa kanya ng isang pie. Ang mga mata nito ay kasing dilim ng gabi, at ang paraan nito ng pagtingin sa kanya ay mas malamig pa kaysa kay amihan. Ito si Alon Rocaverde, ang pangalawang anak ng pamilya. Nakakauwi lang daw mula sa kung saan. Napatayo si Hiraya, namumula ang mga pisngi. Sir, pasensya na po. Akala ko po ay wala ng tao. Hindi sumagot si Alon. Sa halip lumapit ito at tiningnan ang halamang kausap ni Hiraya. Pagkatapos ay ibinalik nito ang tingin sa kanya. May bahid ng pang-uuyam sa kanyang labi. Kaya pala malapit nang mamatay. Kinakausap mo kasi. Pagkasabi noon, tinalikuran na siya nito at pumasok sa loob ng mansyon. Iniwan si Hiraya na nakatulala at lalong naliitan sa sarili. Ito na yata ang magiging buhay niya. Isang anino sa isang malaking bahay na puno ng mga taong hindi marunong ngumiti. Nang gabing iyon, habang sinusubukan niyang matulog sa kanyang maliit na silid, narinig niya ang mga tunog ng mansyon, ang mahinang ugong ng aircon, ang malayong tik-tak ng isang lumang orasan. At pagkatapos, isang tunog na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang malakas, pilit na pag-ubo, paulit-ulit. Mula sa silid ni Doña Liwayway, kasunod nito, ang isang matinis na tunog na sumabog sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng emergency bell na walang tigil na umalingaw-ngaw sa buong Hacienda Esmeralda, isang hudyat ng panganib at pangamba. Ang tunog ng alarm bell ay hindi na bago sa pandinig ni Alon. Sa Hacienda Esmeralda, ang drama ay kasing karaniwan ng almusal. Mayroong alarm para sa kalusugan ng kanyang ina, alarm para sa security,
At kung minsan, pakiramdam niya, may alarm din para lang sa pampalipas oras. Kaya't ng gabing iyon, hindi takot ang una niyang naramdaman, kundi pagkabagot. Heto na naman tayo. Ngunit nang bumaba siya mula sa kanyang silid, isang kakaibang tanawin ang kanyang natunghayan. Ang mga katulong ay nagpapanik. Ang kanyang kapatid na si Basilio ay paikot-ikot na parang nawawalang tuta. Ang kanyang hipag na si Amihan ay naguutos sa mga nurse, ngunit baka sa mukha nito ang pagkainis, hindi pag-aalala. At sa gitna ng lahat, sa tabi ng kama ng kanyang ina, naroon ang bagong dating. Si Hiraya, hindi ito sumisigaw o natataranta. Nakaluhod ito sa tabi ng kanyang ina. Hawak ang kamay nito at may ibinubulong na tila isang panalangin. At ang kanyang ina, sa kabila ng hirap sa paghinga, ay nakatingin dito at dito lamang na para bang ito ang tanging taong umiiral sa buong silid. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, may nakita si Alon na hindi kasama sa pekeng pagtatanghal ng kanilang pamilya. Isang totoong emosyon, kinabukasan, matapos makumpirma ng mga doktor na isa lamang iyong false alarm na dulot ng matinding pag-ubo, bumalik sa dati ang lahat, o halos lahat. Mula sa bintana ng kanyang opisina na nagsisilbing kanyang personal na tore kung saan niya pinapanood ang tahimik na digmaan sa kanilang pamamahay, kitang-kita ni Alon ang hardin. At sa hardin, naroon na naman ang eksenang yon. Ang kanyang ina, nakaupo sa wheelchair, at ang probinsya ng si Hiraya na matiyagang itinutulak ito sa ilalim ng araw. Nakangiti si Hiraya habang may itinuturo sa mga bulaklak at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakita ni Alon na bahagyang ngumiti pabalik ang kanyang ina. Ilang metro mula sa kanila, sa lilim ng isang mamahaling payong, nakaupo si Amihan. Nakadekwatro ito, abala sa pag-scroll sa kanyang telepono. Paminsan-minsan, sisigaw ito ng, "Ingat ka mama, baka masobrahan sa araw." Isang perpektong linya mula sa isang mapagmahal na manugang. Ngunit ang mga mata nito ay hindi man lang humiwalay sa screen. Para kay Alon, ang tanawin ay isang perpektong buod ng kanilang pamilya. Ang totoo at ang nagkukunwari. Magkatabi, ngunit magkaiba ang mundo. Ang hapunan ng gabing iyon ay puno ng tensyon, gaya ng dati. Si Don Lacan, ang kanilang ama, ay nasa kabisera ng mesa, tahimik at matigas na parang isang estatwang gawa sa bato. "Kumusta na ang pakiramdam mo, Mama?" tanong ni Amihan, sabay lagay ng pagkain sa plato ni Basilio. Siya ang unang nagsalita, gaya ng dati. Siya ang laging bida. "Mabuti naman," sagot ng matanda, na noon pa lang ay walang imik. "That's good to hear. Dapat lalo kayong mag-ingat ngayon, lalo na't malapit nang lumabas ang apo ninyo," sabi ni Amihan, sabay haplos sa kanyang malaking tiyan. Ang magiging tagapagmana ng Hacienda Esmeralda. Ngumiti si Basilio at inakbayan ng asawa. "Huwag kang mag-alala, mahal. Magiging malakas ang anak natin. Mana sa'yo." Napairap si Alon sa kanyang isipan. Mana sa kanya? Sana lang hindi. Mula nang ikasal si Basilio kay Amihan, ang kanyang kuya ay naging anino na lamang nito. Lahat ng desisyon, lahat ng salita, kailangang may basbas ng kanyang asawa. "Alon, may problema ba?" biglang tanong ni Don Lacan. Ang mga mata nito ay matalim na nakatutok sa kanya. "Wala, Papa. Napuwing lang." Walang ganang sagot ni Alon, sabay subo ng kanin. Mas gugustuhin pa niyang kumain mag-isa sa kusina kaysa masaksihan ang dulang ito gabi-gabi. Pagkatapos ng hapunan, habang paakyat siya sa kanyang silid, narinig niya ang boses ni Amihan mula sa kanilang sala. Nakatalikod ito. Kausap sa telepono si Basilio na nasa kabilang linya lang siguro. "Oo, mahal. Oo, bukas na yung appointment ko sa OB. Sasamahan ako ni Tita Chloe." "Oo, siya na ang susundo sa akin. I love you too."
Napakunot ang noo ni Alon. Tita Chloe? Ang kapatid ng nanay ni Amihan na nasa Cebu? Imposible. Nagkunwari siyang may kinuha sa isang cabinet sa pasilyo. Ilang sandali lang, naririnig niyang ibinaba na ni Amihan ang telepono. Ngunit hindi pa tapos. May tinawagan itong muli. Ibang-iba ang tono ng boses nito ngayon. Hindi na malambing, kundi nag-aalala at may halong pagkataranta. Hello? Oo, ako to. Pakinggan mo. Hindi tayo pwedeng magkita bukas. Hindi. Basta't huwag kang tatawag o magpapakita sa akin. Delikado. Hindi mo ba naiintindihan? Dahan-dahang umalis si Alon bago pa siya mapansin. Habang naglalakad siya palayo, ang mga salitang delikado ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang mga hinalan niya, na dati malabo at parang mga anino lang, ay unti-unting nagkakaroon ng hugis. Hindi siya mapakali. Bumaba siya papuntang kusina para kumuha ng tubig. Doon, naabutan niya si Hiraya na nag-aayos ng mga pinamili. Tahimik lang itong gumagalaw. Maingat na inilalagay ang mga gulay sa lalagyan. Sandali siyang napatigil. Pinapanood ito. Ang simpleng kilos nito ay may dalang kapayapaan na matagal nang nawala sa pamamahay na yon. Gabi na? Hindi ka pa ba natutulog? Tanong niya. Ang boses niya ay lumabas na mas magaspang kaysa sa binalak niya. Nagulat si Hiraya at muntik nang mabitawan ang hawak na kamatis. Si Sir Alon, tatapusin ko lang po ito. Lumapit si Alon sa ref at kumuha ng tubig. Tumayo siya roon, hindi pa umaalis. May gusto siyang itanong, pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Yung pamilya mo, nasaan sila? Sa wakas ay tanong niya, nakatalikod pa rin dito. Natahimik sandali si Hiraya. Nasa probinsya po, sir. Sa Pag-asa. Bakit ka nandito? Para po sa kanila. Simpleng sagot nito. Walang bahid ng pagrereklamo. Lumingon si Alon at tiningnan ito. Sa ilalim ng ilaw sa kusina, nakita niya ang pagod sa mga mata nito. Ngunit nakita rin niya ang determinasyon. Hindi ito katulad ng mga babaeng kilala niya. Hindi ito katulad ni Amihan. Bago pa man siya makapagsalita muli, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Basilio, ang tiyan ko! Galing ito sa itaas. Boses ni Amihan. Sinundan ito ng tunog ng isang nabasag na salamin. Nagkatinginan na lang sila ni Hiraya. Parehong gulat. Mabilis na tumakbo si Alon paakyat, kasunod si Hiraya, habang ang buong Hacienda Esmeralda ay muling nagising sa isang panibagong yugto ng kaguluhan. Parang isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan ang sigaw ni Amihan. Bago pa man maintindihan ni Hiraya ang nangyayari, ang buong mansyon ay nagkakaroon na ng sarili nitong buhay. Nagtakbuhan ang mga katulong. Narinig niya ang garalgal na boses ni Don Lacan na sumisigaw ng tawagin ang ambulansya. Si Alon ang unang nakaakyat at si Hiraya ay halos madapa sa pagsunod sa kanya. Ang eksena sa silid ng mag-asawa ay parang isang bagyo. Nakahiga si Amihan sa sahig na mimilipit sa sakit. Basag ang isang plorera sa gilid at ang tubig nito ay kumalat na sa mamahaling alpombra. Si Basilio, ang kanyang asawa, ay nakatayo lang sa gilid, namumutla at nanginginig. Hindi alam ang gagawin. Huwag kang tumunganga dyan. Tulungan mo ako. Sigaw ni Amihan, hindi sa asawa, kundi sa mga katulong na nakapaligid sa kanya. Hindi pa po dumarating ang ambulansya, sir, sabi ng isang nurse na nag-aalaga sa donya. At mukhang hindi na po aabot. Manganganak na po si ma'am. Ang mga sumunod na sandali ay isang mabilis at nakakataranta na paggalaw ng mga anino sa paningin ni Hiraya. Inihihiga nila si Amihan sa kama. Ang mga sigaw nito ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, mga sigaw ng sakit na may kahalong galit at pag-aapura. Si Hiraya
ay naitulak lamang sa isang sulok, isang hamak na tagamasid sa gitna ng kaguluhan. Niyakap niya ang kanyang sarili, ang kanyang puso ay dumudagundong sa takot para sa sanggol na pilit na isinisilang sa mundong ito. Maya-maya, isang bagong uri ng tunog ang narinig. Ang iyak ng isang sanggol. Ngunit hindi ito ang malakas at malusog na iyak na inaasahan ng lahat. Ito ay isang mahina, halos hindi marinig na ungol na agad ding nawala at napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Dalawang doktor, na kapitbahay pala ng mga Rocaverde at naunang dumating kaysa sa ambulansya, ang mabilis na kumilos. Kinuha nila ang maliit at kulay ube na katawan ng sanggol. Sinubukan nila itong i-revive. 1 minuto, 2 minuto, 5 minuto na parang 5 taon. Walang nangyari. Sa wakas, isa sa mga doktor ay malungkot na umiling. Lumapit siya kay Don Lacan. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pakikiramay. "I'm sorry, Don Lacan. We did everything we could. Stillborn." Ang salitang yon ay parang isang martilyo na pumukpok sa puso ng lahat. Hindi. Unang bulong ni Basilio, bago ito napaluhod sa sahig at humagulgol na parang isang bata. "Ang anak ko!" Isang nakakapangilabot na sigaw ang kumawala mula kay amihan. Isang sigaw ng pagkawala at matinding pighati. Ang buong silid ay napuno ng lungkot. Si Hiraya ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Nakita niya ang isang pamilya na ilang minuto lang ang nakalipas ay puno ng pag-asa na ngayon ay gumuho sa isang iglap. Ang tagapagmana ng Hacienda Esmeralda ay wala na, habang ang lahat ay nakatuon sa nagdadalamhating si amihan. Ang mga mata ni Hiraya ay napako sa maliit na katawan sa isang sulok na tinatakpan na ng puting kumot. Isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan, ang kanyang ina, isang hilot sa kanilang baryo, na nagsasabing, "May mga kaluluwang ayaw pang umalis, Hiraya. Minsan, kailangan lang nila ng kaunting tulak pabalik." Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya. Marahil ay ang awa, marahil ay ang desperasyon na makita ang isang pamilya na muling mabuo, o marahil ay ang mga salita ng kanyang ina. Bago pa man siya mapigilan ng kanyang sarili, mabilis siyang lumapit sa sanggol. Itinaas niya ang kumot. Doon, nakita niya ang isang maliit na anghel na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong huminga. "Anong ginagawa mo?" Saway ng isang nurse. Ngunit hindi nakinig si Hiraya. Maingat niyang binuhat ang sanggol. Malamig ito. Walang buhay. Niyakap niya ito. Idinikit sa kanyang dibdib na para bang ang init ng kanyang katawan ay maaring magbigay dito ng buhay. At pagkatapos, ginawa niya ang mga bagay na nakita niyang ginagawa ng kanyang ina noon. Ang marahang pagtapik sa likod, ang maingat na pagumpog sa mga paa. At habang ginagawa niya ang lahat ng ito, isang panalangin ang paulit-ulit na namumutawi sa kanyang mga labi. "Panginoon, kayo na po ang bahala. Bigyan niyo po siya ng pagkakataon. Parang awa niyo na po. Ija, itigil mo na yan. Wala na siya," sabi ng doktor. Malumanay ngunit pinal. Ngunit hindi tumigil si Hiraya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at mas lalo pang hinigpitan ang kanyang panalangin. Hiningahan niya ang bibig ng sanggol, isang maliit na bugso ng hangin na dala ang lahat ng kanyang pag-asa. At pagkatapos, isang himala, isang maliit na ubo, sinundan ng isang mahinang iyak at isa pa, hanggang sa ang mahinang iyak ay naging isang malakas na sigaw ng isang sanggol na buong lakas na ipinapaalam sa mundo na siya ay buhay. Napamulat ang lahat. Ang pag-iyak ay napalitan ng mga bulalas ng pagkamangha. Ang doktor ay mabilis na lumapit at kinuha ang sanggol mula kay Hiraya. Hindi makapaniwala. "It's a miracle.
He's breathing! He's alive! Umiiyak na bumagsak si Hiraya sa sahig, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Narinig niya ang mga salitang, "Salamat sa'yo. Sinag ka ng pag-asa." At doon, ipinangalan ng sanggol na si Sinag. Habang abala ang lahat sa pagdiriwang, isang nurse ang nag-abot pabalik sa kanya ng sanggol para punasan. "Ikaw na muna ang humawak, Hiraya. Ikaw ang anghel niya." Nanginginig ang mga kamay na tinanggap ni Hiraya si Sinag. Umiiyak siya habang dahan-dahang pinupunasan ng maligamgam na tuwalya ang malambot na balat nito. Tinitigan niya ang perpektong mukha ng sanggol, ang maliliit nitong mga kamay, ang mga paa. At doon, sa sakong ng kaliwang paa ng sanggol, nakita niya ito. Isang maliit na marka. Isang perpektong hugis gasuklay na buwan. Natigilan si Hiraya. Nanlamig ang buong katawan na niya. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang naglaho. Kilala niya ang markang iyon. Nakita na niya iyon dati sa isang tao, ang hardinerong laging kausap ni Amihan sa hardin ng palihim. Sa gitna ng pagbubunyi, sa gitna ng pasasalamat, si Hiraya ay tila nabingi. Ang hawak niya ay isang milagro. Ngunit ang milagrong ito ay may daladalang isang napakabigat at napakadilim na sikreto. Bago pa man niya maproseso ang lahat, isang wheelchair ang marahang itinulak, papasok sa silid. Si Doña Liwayway. Gising ito at malinaw ang mga mata, na para bang ang sigaw ng sanggol ang gumising sa natutulog niyang kaluluwa. Nasaksihan niya ang huling bahagi ng pangyayari. Hindi sa sanggol tumingin ang matanda. Hindi rin kay Amihan o kay Basilio. Ang kanyang mga mata, na puno ng isang kakaibang kalinawan, ay nakatutok ng diretso kay Hiraya. Inilahad ng matanda ang kanyang nanginginig na kamay. Lumapit si Hiraya, dala-dala pa rin ang sanggol. Hinawakan ni Doña Liwayway ang kamay niya, mahigpit sa kabila ng panghihina nito. Tumingin ito sa kanyang mga mata at sa isang boses na halos pabulong ngunit malinaw na narinig ni Hiraya. Sinabi nito ang mga salitang magiging sumpa at basbas niya. Protektahan mo siya. Huminga ng malalim ang matanda. Protektahan mo siya sa sarili niyang dugo. Pagkasabi noon, ang mga mata ni Doña Liwayway ay pumikit. Ang pagkakahawak nito sa kamay ni Hiraya ay lumuwag at ang ulo nito ay walang buhay na bumagsak sa kanyang balikat. Nakatayo si Hiraya sa gitna ng silid, yakap-yakap ang isang sanggol na simbolo ng bagong buhay, habang sa tabi niya ay ang matriarka ng pamilya na nag-aagaw buhay. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang isang milagro. Ngunit pasan niya ngayon sa kanyang balikat ang isang sikretong kayang sumira sa lahat. At ang huling habilin na hindi niya alam kung paano tutuparin. Ang buhay ay nawala kasabay ng pagdating ng panibagong buhay. Ang huling habilin ni Doña Liwayway ay naging isang tinik na bumaon ng malalim sa puso ni Hiraya. Isang sikretong sumasakal sa kanya sa bawat paghinga. Ang araw ng libing ng matriarka ng Pamilya Rocaverde ay ginanap 3 araw pagkatapos ng kanyang pagpanaw. Ito ay magarbo, engrande, at puno ng mga importanteng tao na nakasuot ng itim. Ngunit para kay Hiraya, ito ay isang malaking teatro ng pagkukunwari. Nakatayo siya sa isang sulok malayo sa pamilya, isang anino sa gitna ng karangyaan. Pinapanood niya ang mga bisita na nag-aalay ng pakikiramay kay Don Lacan, na tumigas na tila ribulto. Pinapanood niya si Basilio na umiiyak sa tabi ng kabaong, habang si Amihan naman, na may belo pang tumatakip sa mukha, ay buong kabanalang humahaplos sa likod ng asawa. Ngunit ang mga mata ni Amihan ay hindi para sa namayapang biyenan. Paminsan-minsan, sumusulilyap ito kay Hiraya, at sa likod ng itim na bilo, ramdam ni Hiraya ang matalas na tingin nito. Isang tingin na hindi na naglalaman ng pagmamaliit, kundi isang bagay na mas malalim, pagbabanta. Sa lahat ng tao roon,
Si Hiraya lang yata ang totoong umiiyak para kay Doña Liwayway. Umiiyak siya para sa kabaitang ipinakita nito sa kanya sa maikling panahon, para sa tiwalang ipinagkaloob nito, at para sa bigat ng bilin na iniwan nito sa kanyang mga balikat. Pagkatapos ng libing, mabilis na nagbago ang ihip ng hangin sa Hacienda Esmeralda. Ang kalungkutan ay agad na napalitan ng isang bagong uri ng kapangyarihan dahil sa pagkawala ni Doña Liwayway at dahil siya ang ina ng himalang sanggol na si Sinag, si Amihan, ang walang pasubaling umupo sa trono bilang bagong reyna ng mansyon. At ang una niyang ginawa bilang reyna ay ang siguraduhing alam ng lahat kung sino ang kanyang kaaway. Mula ngayon, si Hiraya na ang magiging personal na yaya ni Sinag. Anunsyo ni Don Lacan sa isang hapunan, 1 linggo matapos ang libing. Utang natin sa kanya ang buhay ng aking apo. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa labi ni Amihan. Of course, Papa. Walang mas magaling na mag-aalaga sa anak ko kundi ang anghel na nagligtas sa kanya. Pagkatapos ay bumaling ito kay Hiraya, ang nangiti ay hindi pa rin nawawala. Pero dahil sa nangyari kay Mama, dapat doble ang pag-iingat natin. Kaya gumawa ako ng listahan ng mga dapat at hindi dapat gawin sa pag-aalaga kay Sinag para na rin sa kaligtasan niya. Inabutan siya nito ng isang makapal na papel. Hindi ito listahan. Ito ay isang manual na may mga oras, mga sukat at mga patakarang mas mahigpit pa sa batas militar. Bawal hawakan ang sanggol ng walang guwantes. Bawal kantahan ng mga awiting probinsya. Bawal buksan ang bintana ng higit sa 6 na pulgada. Ang gatas ay kailangang painitin sa eksaktong 37.5 degrees Celsius, walang labis, walang kulang. Ito ang simula ng kanyang kalbaryo. Naging sentro ng mundo ni Hiraya si Sinag, ngunit ang mundong iyon, damyon, ay isang kulungang gawa sa ginto na binabantayan ng isang demonyo. Bawat kilos niya ay minamanmanan ni Amihan. Kung umiyak ang sanggol, kasalanan niya. Kung hindi ito makatulog, kasalanan niya. Kung sumobra ng 1 mililitro ang gatas, kasalanan niya. Isang hapon, habang nagpapakain siya ng panhalian para sa mga bisita, tinawag siya ni Amihan. Hiraya, kumuha ka pa ng sabaw para kay Mrs. Gonzales. Utos nito sa harap ng lahat. Mabilis na sumunod si Hiraya. Ngunit sa kanyang pagbabalik, habang maingat na iniaabot ang mainit na mangkok, biglang gumalaw si Amihan na para bang may inaabot sa kabilang dulo ng mesa. Ang braso nito ay sumagi sa kamay ni Hiraya. Ang mainit na sabaw ay natapon sa kamay at braso ni Amihan. Aray! Isang tili ang pinakawalan nito. Ang init! Hiraya! Ano ba? Hindi ka ba nag-iingat? Nagulantang si Hiraya. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya? O baka naman gusto mo na akong mapaso? Sabi ni Amihan, ang mga luha ay biglang pumatak na parang gripo. Papa! Tingnan niyo po ang ginawa niya sa akin. Baka ganito na rin ang ginagawa niya sa anak ko kapag hindi ako nakatingin. Nagmadaling lumapit si Don Lacan at Basilio. Mahal, anong nangyari? Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Basilio habang tinitingnan ang braso ng asawa. Ngunit ang mga mata ni Don Lacan ay nag-aapoy sa galit. At ang galit na yon ay nakatutok lahat kay Hiraya. Walang ingat. Paano kung sa mukha niya tumapon yan? O sa apo ko, hindi ka ba nag-iisip? Nanginginig na napayuko si Hiraya. Ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit paano? Paano niya sasabihin na ang amo niya mismo ang nagbuhos ng sabaw sa sarili nito? Sino ang maniniwala sa isang hamak na katulong? Papasensya na po, Don Lacan. Iyon na lamang ang kaya niyang ibulong.
Habang ang mga luha ay nagsimula na ring mamuo sa kanyang mga mata, pakiramdam niya ay lulunukin siya ng sahig sa hiya at kawalan ng pag-asa. Isang pasensya lang ba ang katumbas nito? Tanga-tanga ka kasi. Sandali lang. Isang malamig at kalmadong boses ang pumutol sa galit ni Don Lacan. Lahat ay napalingon sa kabilang dulo ng mesa kung saan tahimik na nakaupo si Alon. Hindi man lang ito tumayo. Dahan-dahan itong ibinaba ang hawak na kubyertos at tiningnan sila isa-isa. Bago tayo magbitiw ng mga salitang hindi na mababawi, baka pwedeng gamitin muna natin ang mga mata natin, sabi ni Elon. Ang boses ay walang emosyon ngunit may bigat. Napakunot ang noo ni Basilio. Anong ibig mong sabihin, Alon? Nakita mo naman ang nangyari. Siya ang may kasalanan. Talaga ba, kuya? Tanong pabalik ni Alon. Ang mga mata ay bumaling kay Amihan. Amihan, kanina, inaabot mo ang lagayan ng asin, hindi ba? Ang braso mo ang gumalaw patungo sa direksyon ni Hiraya. Hindi ang braso niya ang gumalaw patungo sa'yo. Natigilan si Amihan. Ang pag-iyak niya ay bahagyang nahinto. Anong pinuputok ng butsi mo? Siyempre, magagalaw ko ang braso ko. Pero siya ang may hawak ng mainit na sabaw. Responsibilidad niyang mag-ingat. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Alon. Tama, at sa pagkakatanda ko, ang tanga-tangang iyan, sabi niya, habang idinidiin ang salitang ginamit ng ama, ay siya ring may responsibilidad na hawakan ang apo mo, Papa. Noong mga oras na sumuko na ang mga doktor, ang kamay na yan na walang ingat ay siya ring kamay na nagligtas sa buhay ng tagapagmana mo. Isang nakabibiyinging katahimikan ang bumalot sa buong silid kainan. Ang mga salita ni Alon ay parang mga punyal na tumama sa bawat isa. Walang nangahas na umimik. Maging si Don Lacan ay natigilan. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng pagkalito. Si Alon ang bumasag ng katahimikan. Manang Belen, pakikuha ng first aid kit at lagyan ng gamot ang paso ni Amihan. Hiraya, bumalik ka na sa trabaho mo. Parang isang utos iyon na hindi pwedeng suwayin. Walang nagawa si Amihan kundi ang magpadala sa paggamot. Ang kanyang mukha ay puno ng pinaghalong galit at pagkahiya. Si Don Lacan ay bumalik sa kanyang upuan ng walang kibo. Ang insidente ay mabilis na ibinaon sa limot, ngunit para kay Hiraya, ang ginawang pagtatanggol ni Alon ay isang bagay na hindi niya malilimutan. Ang lalaking akala niya'y bato ay nagpakita ng isang patak ng habag. Nang gabing iyon, habang papunta siya sa kusina para ihanda ang gatas ni Sinag para sa hating gabi, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan sa madilim na pasilyo. Si Amihan, wala na ang mga luha, wala na ang nagdadalamhating ekspresyon. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ngayon ay may mga matang nagliliyab sa galit. Isang malamig at nakakakilabot na galit. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang babala. Ang galing mo, bulong nito, sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang galing mong maging kaawa-awa. Ang galing mong kuhanin ang simpatsya ng lahat. Napaatras si Hiraya. Ang likod niya ay tumama sa malamig na pader. Ma'am. Naging maswerte ka ngayong araw. Patuloy ni Amihan. Ang boses ay parang hasik ng isang ahas. Pero pakinggan mo ako at pakinggan mo akong mabuti. Itinukod ni Amihan ang isang kamay sa pader. Sa tabi mismo ng ulo ni Hiraya, ikinukulong siya. Huwag mong isipin na dahil andyan si Alon para ipagtanggol ka, pwede ka nang magreyna-reynahan. Sa bahay na ito, ako ang masusunod. Lalong lumapit ang mukha ni Amihan sa kanya. Ang mamahaling pabango nito ay tila laso na sumisingaw sa hangin. Ako ang magdedesisyon kung sino ang mananatili at kung sino ang aalis. Isang maling galaw mo pa. Hiraya, isa na lang. At sisiguraduhin kong babalik ka sa probinsya mong mas mahirap pa sa daga, na walang-wala kahit isang kusing.
Pagkasabi noon, ngumiti ito, isang ngiti na nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Hiraya bago ito tumalikod at naglakad palayo na parang walang nangyari. Naiwan si Hiraya na nakasandal sa pader, nanginginig ang mga tuhod at nanlalamig ang buong katawan. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi lang ito simpleng pagmamaltrato, isa itong digmaan. At siya, na walang anumang sandata, ang nasa gitna nito. Hindi nakatulog si Alon ng gabing iyon. Ang banta ni Amihan kay Hiraya na narinig niya mula sa pasilyo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi bilang isang simpleng alitan ng amo at katulong, kundi bilang isang deklarasyon ng giyera. At sa giyerang iyon, alam niyang si Hiraya ang unang matatalo. Kinabukasan, ang dating pagkabagot ni Alon sa drama ng pamilya ay napalitan ng isang mapagmatyag na katahimikan. Mula sa kanyang opisina, hindi na niya pinapanood ang kanyang ina sa hardin. Ang pinapanood niya ngayon ay si Hiraya. Nakita niya kung paano ito laging napapalingon sa kanyang likuran. Nakita niya kung paano ito nanginginig kapag naririnig ang boses ni Amihan. Ang dating probinsyanang may daladalang pag-asa ay tila isang ibon na may bali ang pakpak, takot ng lumipad. Hindi siya tanga. Alam niyang ang pagtatanggol niya sa hapunan ay naglagay ng target sa likod ni Hiraya. At hindi niya kayang bantayan ito 24 oras. Kailangan niya ng mata sa lugar na hindi niya mararating. Sa isang luma niyang kahon ng mga gamit, natagpuan niya ang hinahanap niya. Isang maliit na spy camera, hindi mas malaki sa isang butones. Dati, ginagamit niya ito para sa mga kalokohan nung binata pa siya. Ngayon, iba na ang layunin nito. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay tulog, maingat niyang ikinabit ito sa isang gilid ng bookshelf sa kanyang opisina. Isang perpektong anggulo na tanaw ang pasilyo at ang pinto ng silid ni Sinag. Hindi ito para manmanan si Hiraya. Ito ay para manmanan ang anino na alam niyang nagbabanta rito. Lumipas ang ilang araw. Walang kakaibang nangyari. Ang tanging nakikita niya sa monitor ay ang ordinaryong routine ng mansyon. Si Hiraya na nagtutulak ng stroller, ang mga katulong na naglilinis. Si Amihan ay tila isang perpektong ina at may bahay. Laging nakangiti kapag may ibang tao. Ngunit alam ni Alon na ang mga ahas ay pinakamapanganib kapag sila ay tahimik. Isang gabi, malalim na ang gabi, habang nagbabasa siya ng libro, isang kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Tumingin siya sa monitor. Doon, isang anino ang dahan-dahang gumalaw sa madilim na pasilyo. Si Amihan. Hindi ito nakapajama. Nakasuot ito ng itim na bestida na para bang may pupuntahan at hindi ito papunta sa kanilang silid ni Basilio. Papunta ito sa silid ni Sinag. Pinanood niya itong maingat na buksan ng pinto. Pumasok ito sa loob. Napakabilis. Wala pang 2 minuto, lumabas din itong muli at mabilis na naglakad palayo. Hindi iyon ang kilos ng isang inang gustong halikan ang natutulog niyang anak. Iyon ay kilos ng isang magnanakaw. Pinatay ni Alon ng ilaw sa kanyang opisina at hinintay ang susunod na mangyayari. 10 minuto ang lumipas. Mula sa kabilang direksyon, nakita niya si Hiraya na naglalakad, dala ang bote ng gatas ni Sinag. Gaya ng inaasahan, papainumin na nito ang sanggol para sa hating gabi. Nang makita niyang pumasok si Hiraya sa silid, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot kay Alon. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng kanyang opisina. Dahan-dahan siyang naglakad, ang bawat hakbang ay maingat. Nang nasa tapat na siya ng pinto, na bahagyang nakaawang, narinig niya ang mahinang iyak ni Sinag. Huminto siya, nagtago sa anino, at nakinig. Ilang sandali pa, isang matinis na sigaw ang narinig niya mula sa loob. Sigaw ni Amihan. "Anong ginagawa mo?
Anong binibigay mo sa anak ko? Agad na pumasok si Alon. Ang tanawin sa loob ay puno ng tensyon. Si Hiraya ay nakatayo na parang estatwa. Hawak pa rin ang bote ng gatas. Ang mukha ay puno ng pagkalito. Si Sinag ay umiiyak sa kanyang kuna. At si Amihan ay nakatayo sa gitna. Tinuturo ang bote. Nakita kita. May nilagay ka dyan. Aaminin mo o tatawag ako ng pulis? Wala po, ma'am. Gatas lang po ito. Nanginginig na sagot ni Hiraya. Sinungaling. Hindi na nagdalawang isip si Alon. Sa isang mabilis na kilos, lumapit siya kay Hiraya at inagaw ang bote mula sa kamay nito. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang boses ay malamig at may awtoridad. Alon! Sigaw ni Amihan na halatang nagulat sa bigla niyang pagsulpot. Buti nandito ka. Nakita ko siya. May inihalo siya sa gatas ni Sinag. Hindi pinansin ni Alon ang sinasabi nito. Ang mga mata niya ay nakatuon sa gatas. May kakaiba. May maliliit na butil na puti sa ilalim ng bote na hindi pa natutunaw. Hindi ito galing sa formula. Tiningnan niya si Hiraya. Ang mga mata nito ay puno ng takot at pagmamakaawa. Nagsasabing wala akong kasalanan. Naniwala siya rito. Kung may inihalo siya, bakit hindi natin alamin? Sabi ni Alon. Itinaas niya ang bote na para bang iinumin. Biglang namutla si Amihan. Huwag! Baka lason yan. Ano ka ba? Ngunit hindi siya nakinig. Tinanggal niya ang takip at inamoy ito. Walang kakaibang amoy. Tiningnan niyang muli si Amihan. Ang takot sa mga mata nito ay hindi takot para sa kanya, kundi takot na mabisto. Kung ayaw mong subukan, ako na lang, sabi ni Alon. Pero sa halip na inumin, mabilis niyang ibinuhos ang lahat ng laman ng bote sa nakabukas na bintana, sa halaman, sa ibaba. Ayan, problema natapos na. Alon, anong ginawa mo? Ebidensya yan, sigaw ni Amihan. Gigil na gigil. Ebidensya ng ano, Amihan? Kalmadong tanong ni Alon habang humaharap dito. Ng isang malikot na imahinasyon, nakita kong pumasok si Hiraya. Nakita ko ring pumasok ka bago siya. Baka naman ikaw ang may gustong ilagay sa gatas ng sarili mong anak? Ang akusasyon ay binitiwan niya ng diretsahan. Natigilan si Amihan. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Sa likod nila, narinig nila ang pag-iyak ni Basilio na kararating lang. Anong ibig mong sabihin, Alon? Bakit mo pinagbibintangan ng asawa ko? Sumiklab muli ang husay ni Amihan sa pag-arte. Humagulgol ito at yumakap kay Basilio. Mahal, si Alon, pinag-iisipan niya ako ng masama. Gusto ko lang protektahan ang anak natin. Pero ako pa ang masama. Tama na, Alon, sigaw ni Basilio. Niyayakap ang asawa. Lagi mo na lang pinapahirapan si Amihan. Ano bang problema mo sa kanya? Hindi na sumagot si Alon. Wala nang saysay. Tinalikuran niya ang mag-asawa at ang kanilang drama. Bago siya tuluyang lumabas, hinawakan niya ng madiin ang braso ni Hiraya at hinila ito palabas ng silid. Dinala niya ito sa pinakamadilim na bahagi ng hardin. Malayo sa mga bintana, malayo sa mga tenga ng mansyon. Binitawan niya ito. Nanginginig pa rin si Hiraya. Hindi makapagsalita. Muntik ka na, sabi ni Alon. Ang boses ay mababa at seryoso. Kung hindi ako dumating, baka nasa presinto ka na ngayon. Tumulo ang luha ni Hiraya. Sir, hindi ko po alam. Wala po akong ginawa. Alam ko, ang dalawang salitang iyon ay mas epektibo pa kaysa sa isang mahabang paliwanag. Napatingala si Hiraya, gulat. Naniniwala ka po sa akin? Hindi ako naniniwala sa kanya. Pagtatama ni Alon. Matagal na. Dumukot siya sa kanyang bulsa at may inilabas. Isang luma, maliit na cellphone. Hindi ito smartphone. Isa lang itong simpleng telepono na kayang tumawag at mag-text. Heto.
Inabot niya ito kay Hiraya. Itago mo. Siguraduhin mong walang makakakita. Nakasave dyan ang numero ko sa 1. Kapag may ginawa siyang kakaiba, kapag pinagbintangan ka niya, kapag pakiramdam mo ay nasa panganib ka, pindutin mo ang 1 at tawagan mo ako, kahit anong oras. Tinitigan ni Hiraya ang telepono, pagkatapos ay tumingin kay Alon. Pero, Sir, bakit? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tumingin si Alon sa madilim na mansyon sa likuran nila. Dahil sa bahay na ito, kailangan mo ng kakampi. At sa ngayon, mukhang ako lang ang pwede. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at naglakad pabalik sa dilim. Iniwan si Hiraya na hawak-hawak ang telepono. Isang maliit na bagay na sumisimbolo sa isang mapanganib na alyansa at ang tanging liwanag ng pag-asa na meron siya sa gitna ng kadiliman. Napatingin si Hiraya sa hawak na bote ng gamot na pampatulog para sa matatanda na palihim niyang kinuha mula sa basurahan malapit sa bintana kung saan ibinuhos ni Alon ang gatas. Ito pala ang balak ni Amihan, patulugin ng mahimbing si Sinag para hindi na ito magising. Nanginginig niyang itinago ito sa kanyang bulsa. Ito at ang telepono, ang kanyang magiging sandata. Ang teleponong bigay ni Alon ay naging anting-anting ni Hiraya. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob ng isang lumang medyas, hindi niya pa ito kailangang gamitin. Ngunit ang kaalamang mayroon siyang matatawagan ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas ng loob. Ang bote naman ng gamot na pampatulog ay maingat niyang ibinalot sa tela at itinago sa pinakailalim ng kanyang aparador, isang mapait na paalala sa kung anong uri ng demonyo ang kanyang kinakalaban. Dahil sa nangyari, tila nagkaroon ng pansamantalang tigil putukan. Si Amihan, marahil ay nabigla sa direktang komprontasyon ni Alon, ay bahagyang umiwas kay Hiraya. Ngunit hindi ito kapayapaan. Ito ay ang katahimikan bago ang isang mas malakas na bagyo. Ramdam ni Hiraya ang mga mata ni Amihan na nakamasid sa bawat kilos niya, naghihintay, nag-aabang ng tamang pagkakataon para muling sumalakay. Sa mga sandaling iyon ng kunwaring kapayapaan, ang tanging kanlungan ni Hiraya ay si Sinag. Ang sanggol ang kanyang naging mundo. Sa tuwing tinititigan niya ang inosenteng mukha nito, ang lahat ng takot at pag-aalala ay panandaliang nawawala. Isang maaraw na hapon, dinala ni Hiraya si Sinag sa pinakadulo ng hardin, malapit sa malalaking puno ng akasya. Ito ang paborito niyang lugar, malayo sa mapanuring mata ng lahat. Inilatag niya ang isang makapal na kumot sa malambot na damo at maingat na inihiga ang sanggol. Alam mo, Sinag, sabi niya habang marahang kinikiliti ang paa ng sanggol, ikaw na yata ang pinakamaputing nilalang na nakita ko. Tumawa ng malakas ang sanggol, isang tunog na musika sa pandinig ni Hiraya. Itinaas nito ang mga paa na para bang nakikipaglaro. Muling nahagip ng tingin ni Hiraya ang sakong nito at doon ang maliit na marka na hugis gasuklay na buwan na pabuntong hininga siya sa loob ng halos isang buwan. Pilit niyang iwinaksi sa kanyang isipan ang sikretong yon. Ikinumbinsi niya ang sarili na baka nagkamali lang siya ng tingin, na baka imahinasyon lang niya ang lahat. Isang pagkakataon lang. Isang nagkataon lang na may kapareho itong marka. Hinalikan niya ang maliit na paa. Sana nga nagkakamali lang ako. Bulong niya sa sarili. Ano na naman ang binubulong-bulong mo dyan? Isang pamilyar na boses ang narinig ni Hiraya. Hindi kalayuan, si Amihan, at hindi ito nag-iisa. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo, Ricardo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang lalapit sa akin kapag nasa mansyon ako? Mabilis na napaupo si Hiraya. Ang boses ay nanggagaling sa likod ng isang malaking pader ng mga halaman na nagsisilbing harang. May butas sa pagitan ng mga dahon, sapat lang para makasilip. Ang kaba ay biglang gumapang sa kanyang dibdib.
Hindi niya dapat ginagawa ito, ngunit hindi niya mapigilan. Sumilip siya. Doon, nakita niya si Amihan at kaharap nito ang hardinero, ang lalaking may balat na hugis gasuklay na buwan. Ngunit ngayon, wala na ang uniforme ng hardinero. Nakasuot ito ng maong at t-shirt at ang mukha nito ay puno ng galit. Kailangan ko ng pera, Amihan. Ang pinangako mo sa akin ay hindi sapat. Galit na sabi ng lalaki, si Ricardo. Wala akong mapipiga ngayon. Akala mo ba madaling kumuha ng pera sa pamilyang ito? Maghintay ka! Sagot pabalik ni Amihan, pabulong ngunit may diin. Maghintay? Laging ganyan ang sinasabi mo. Habang ikaw, nagpapakasarap sa buhay na dapat ay sa amin. Anong sa atin? Huwag kang mag-ilusyon, Ricardo. Ang usapan ay usapan. Huwag mong kalimutan, Amihan, na ang bunga ng ilusyon na yon ay nasa loob ng mansyon. Sabi ni Ricardo, ang boses ay may halong panunumbat at pagbabanta. Huwag mong kalimutan na ang dugong nananalaytay sa batang yan ay... Tumigil ka! Putol ni Amihan, at isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ricardo. Huwag na huwag mong babanggitin yan dito. May makarinig sa'yo. Nagpanting ang tenga ni Ricardo sa sampal. Galit na galit nitong hinawakan ng braso ni Amihan. Huwag mo akong sasaktan, Amihan, dahil sa oras na mapuno ako sa'yo, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo, lalo na ng mga Roca Verde, kung sino talaga ang ama ng tagapagmana nila. Sa sobrang galit, tinulak ni Ricardo si Amihan at mabilis na tumalikod. Nagmarch sa ito paalis. Ang mga paa ay halos bumaon sa lupa sa bigat ng bawat hakbang. Naiwan si Amihan na nanginginig sa kinatatayuan, ngunit hindi sa kanya nakatingin si Hiraya. Ang mga mata ni Hiraya ay nakatutok sa papalayong si Ricardo. Sa bawat hakbang nito, ang luma nitong sapatos na goma ay bahagyang tumataas. Inilalantad ang kanyang sakong. At doon, sa ilalim ng sikat ng araw, nakita ito ni Hiraya ng napakalinaw. Walang duda, walang pag-aalinlangan, ang balat, ang marka. Isang perpektong hugis gasuklay na buwan, katulad ng kay Sinag. Isang matinding pagkahilo ang naramdaman ni Hiraya. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang katotohanan ay hindi na isang hinala, hindi na isang bangungot. Ito ay isang halimaw na nakatayo mismo sa kanyang harapan. Sa sobrang gulat, nabitawan niya ang hawak niyang laruan ni Sinag, isang maliit na kalansing na gawa sa plastik. Ting! Ang tunog, kahit mahina, ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng hardin. Agad na napalingon si Amihan sa direksyon ng tunog. Kasunod nito, lumingon din si Ricardo na hindi pa nakakalayo. Ang kanilang mga mata ay dumapo sa pader ng mga halaman. Sa butas kung saan nakasilip si Hiraya, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Amihan, na kanina'y puno ng galit, ay biglang napuno ng isang bagong emosyon, purong takot. At sa isang iglap, ang takot na yon ay naging isang malamig, determinadong pagpatay. Nalaman na ni Hiraya ang sikreto, at sa mundong ginagalawan ni Amihan, ang mga taong nakakaalam ng sikreto ay kailangang patahimikin. Ang takot ay parang yelo na mabilis na gumapang sa mga ugat ni Amihan. Ngunit kasabay ng yelo ay ang apoy. Apoy ng galit at desperasyon, ang probinsyanang iyon. Ang lintik na anghel na iyon. Nakita niya. Narinig niya ang lahat. Sa isang iglap, ang lahat ng pinaghirapan ni Amihan. Ang pag-aasawa sa isang mahinang lalaki, ang pagtitiis sa isang matapobreng biyenan, ang 9 na buwan ng pagpapanggap, ay biglang nalagay sa bingit ng pagguho. At lahat ng iyon dahil sa isang katulong na hindi marunong manatili sa kanyang lugar. Umalis ka na! Sigaw niya kay Ricardo, at pagkatapos ay mabilis na naglakad palayo.
papunta sa kabilang direksyon. Ang utak niya ay tumatakbo ng mas mabilis pa kaysa sa kanyang mga paa. Kailangan niyang mauna. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Hindi pwedeng magkamali. Pagpasok niya sa mansyon, ngumiti siya sa mga katulong na nakasalubong niya. Ipinakita niya ang imahe ng isang masayang ginang, isang mapagmahal na ina. Manang, pakiluto ng paboritong sinigang ni Basilio mamaya. Sabi pa niya, bago umakyat sa kanyang silid, isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Doon lamang niya pinakawalan ang isang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kalma, amihan. Mag-isip ka. Hindi niya pwedeng basta na lang paalisin si Hiraya. Magtatanong ng lahat. Maghihinala si Alon. At mas lalong maghihinala si Don Lacan na may utang na loob pa sa babae. Hindi eh. Ang pagpapaalis dito ay hindi sapat. Kailangan itong umalis na may bayad ng kasalanan. Kailangan itong umalis na wasak ang reputasyon para kahit anong sabihin nito, walang sino man ang maniniwala. Naglakad siya papunta sa bintana. Ang mga mata niya ay nakatanaw sa malawak na hardin. Ang hardin kung saan nagsimula ang lahat. At ang hardin din ang nagbigay sa kanya ng ideya. Ang mga alaala ng buhay probinsya. Ang mga kwento ni Hiraya tungkol sa mga halamang gamot. Ang pagligtas niya kay Sinag gamit ang kaalamang bayan. Iyon ang gagamitin niya laban dito. Ang mismong bagay na nag-angat dito ay siya ring bagay na magpapabagsak dito. Lumabas siya ng kanyang silid, dala ang isang maliit na gunting. Nagtungo siya sa pinakamalayong bahagi ng hardin, sa isang lugar na alam niyang bihira puntahan. Doon, sa ilalim ng mga ligaw na damo, tumutubo ang isang halaman na minsan nang itinuro sa kanya ng dating hardinero. Ang tawag dito ay tawa-tawa, pero may isang uri nito na kamukhang-kamukha ngunit may dalang lason. Isang uri ng mani-manian na nagdudulot ng matinding allergy kapag nadikdik. Pumitas siya ng ilang piraso, binalot sa panyo, at maingat na itinago sa kanyang bulsa. Ito ang magiging kamandag niya. Ang susunod na bahagi ng plano ay nangangailangan ng perpektong tiyempo. Kinaumagahan, sinadya niyang maging sobrang bait kay Hiraya. Hiraya, pasensya na kung naging masungit ako nitong mga nakaraang araw. Sabi niya habang nag-aabot ng isang tasa ng kape. Stress lang siguro. Alam mo na, bagong ina. Nagulat si Hiraya sa biglaang pagbabago ng pakikitungo nito. Ngunit tumanguna lamang. Okay lang po, ma'am. Salamat sa pag-intindi, sabi ni amihan na may pinakamatamis ng ngiti. Nga pala, mamaya, may lunch meeting kami ni Basilio sa labas. Ikaw na muna ang bahala kay Sinag, ha? At sa tanghalian niya. Ito na ang pagkakataon. Nang tanghali, habang nasa kusina si Hiraya at abala sa paghahanda ng lugaw ni Sinag, umakyat si amihan sa kanyang silid. Mula sa kanyang bintana, kitang-kita niya ang ginagawa ni Hiraya sa ibaba. Naghintay siya. Hinintay niya ang sandaling tumalikod si Hiraya para kumuha ng tubig. Mabilis pa sa 4:00, bumaba siya. Hindi sa kusina, kundi sa nursery kung saan iniwan ni Hiraya ang stroller. Gamit ang likod ng isang kutsara, dinikdik niya ang mga butil ng mani-manian hanggang sa maging pinong-pinong pulbos. At sa isang kilos na sanay, maingat niyang ibinuhos at inihalo ang pulbos sa lugaw na nasa maliit na mangkok. Walang bakas, walang ebidensya. Bumalik siya sa itaas. Ang puso niya ay kumakarera. Ito na yon. Wala nang atrasan. Ilang minuto ang lumipas. Narinig niya ang boses ni Hiraya na masayang kinakausap si Sinag habang pinapakain. Sarap. One for mama, one for papa. Pagkatapos, katahimikan. At kasunod ng katahimikan, isang ubo, isang hirap na paghinga. At ang tunog na hinihintay ni amihan, ang takot na pag-iyak ni Hiraya. Sinag, anak, ano
Anong nangyayari sa'yo? Bumaba si amihan. Hindi tumatakbo, kundi naglalakad, na may perpektong halo ng pag-aalala at pagkalito. Anong nangyayari? Anong gulo yan? Ang tanawin sa ibaba ay eksakto sa kung ano ang nasa isip niya. Si Hiraya namumutla sa takot habang karga-karga si Sinag. At ang sanggol ay hirap na hirap huminga. Ang balat nito ay namumula at ang mga labi ay nagsisimulang mangitim. Hindi ko po alam, ma'am. Bigla na lang po siyang hindi na pinatapos ni amihan si Hiraya. Sa isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagiging isang artista, sumigaw siya. Ang anak ko! Anong ginawa mo sa anak ko? Kinuha niya si Sinag mula sa mga braso ni Hiraya. Nagkunwari siyang tiningnan ang bibig nito. May amoy ng kung anong halaman. Anong pinakain mo sa kanya? Lugaw lang po, ma'am. Wala pong iba. Pangako! Umiiyak na, sabi ni Hiraya. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni amihan. Ang kanyang mga mata ay puno na ng akusasyon. Tumingin siya sa paligid na parang may hinahanap. At sa basurahan sa kusina, nakikita niya ang isang maliit na sanga ng halamang gamot na ginamit ni Hiraya para pampalasa sa ulam ng mga katulong. Ay to! Sigaw niya sabay kuha sa sanga. Ginamit mo ang mga kung ano-anong damo mo mula sa probinsya. Akala mo baligtas yan? Nilason mo ang anak ko. Sa sigaw niyang iyon, naglabasan ang mga katulong. Dumating si Don Lacan na naalarma sa gulo. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Hiraya. Ang babaeng minsan nang itinuring na anghel ay ngayon, sa paningin nilang lahat, ay isang mangkukulam. Tawagin ang doktor. Bilis! Sigaw ni Don Lacan. Bago bumaling kay Hiraya, ang mukha ay kulay pula sa galit at isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Hiraya. Pak! Walang hiya ka. Pagkatapos naming pagkatiwalaan ka, ito ang isusukli mo? Lalasunin mo ang apo ko? Bumagsak si Hiraya sa sahig. Hawak ang namamanhid niyang pisngi habang ang luha ay bumubulag sa kanyang paningin. Sa gitna ng gulo, habang yakap-yakap ni amihan ang naghihingalong si Sinag, isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itali niyo yan! Sigaw ni Don Lacan, tumuturo kay Hiraya. Ikulong niyo sa bodega. At huwag na huwag niyong pakakawalan hanggang hindi ko siya ipinapakulong. Pag-uwi ni Alon sa mansyon ng hapong yon, isang kakaibang bigat ang sumalubong sa kanya sa hangin. Ang mga katulong ay nagbubulungan sa mga sulok. Ang karaniwang ingay ng bahay ay napapalitan ng isang mahigpit at nakakakabang na katahimikan. Isang doktor ang papalabas ng pinto, kausap ang kanyang ama. Don't worry, Don Lacan. It was just a minor allergic reaction. I've given him an antihistamine. He'll be fine. Narinig niyang sabi nito. Allergic reaction. Ang mga salitang yon ay hindi tugma sa itsura ng kanyang ama na halos umusok na sa galit. Alon, mabutit dumating ka na, sabi ni Don Lacan. Ang boses ay matigas. Kailangan mong malaman. Ang walang hiyang si Hiraya. Sinubukan niyang lasunin ang pamangkin mo. Pumasok sila sa sala. Doon, nakita ni Alon ang isang perpektong dula-dulaan. Si amihan, na may suot na puting bestida, ay nakaupo sa sofa, umiiyak habang yakap-yakap si Sinag na mahimbing nang natutulog. Si Basilio ay nakatayo sa likod nito, marahang hinahaplos ang buhok ng asawa na parabang ito ang pinakakawawang babae sa buong mundo. Nilason, ulit ni Alon, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa ama, kundi kay amihan. Pinanood niya ang bawat panginginig ng balikat nito, ang bawat paghikbi. Isang napakagaling na pagganap. Oo, sabi ni Basilio. Nahuli siya ni amihan. Nilagyan niya ng kung anong damo mula sa probinsya nila ang lugaw ng anak namin. Mabuti na lang at naagapan. Hindi kumibo si Alon. Lumapit siya sa kusina. Nakita niya ang mangkok ng lugaw na nasa ibabaw ng mesa
na parang isang ebidensya sa isang crime scene. Ito ba yun? Huwag mong gagalawin yan. Ebidensya yan, sigaw ng kanyang ama. Tatawag na ako ng pulis. Ipapakulong ko ang babaeng yan. Sandali, Papa, pigil ni Alon. Humarap siya sa ama. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sigurado na ba tayo? Ipapatawag natin ang mga pulis. Gagawa tayo ng iskandalo para lang sa isang minor allergic reaction? Hindi ito simpleng allergy, Alon. Ito ay pagtatangka sa buhay ng apo ko. Kung ganoon, bakit hindi muna natin tiyakin? Giit ni Alon. Isipin niyo ang pangalan ng pamilya. Isang tawag lang sa pulis. Bukas nasa dyaryo na tayo. Bigyan niyo ako ng 24 na oras. Ako ang mag-iimbestiga. Kung mapatunayan kong may kasalanan siya, ako mismo ang maghahatid sa kanya sa presinto. Nag-aalangan si Don Lacan. May punto si Elon. Ang isang iskandalo ay ang huling bagay na kailangan ng pamilya, Roca Verde. Sige, sa wakas ay sabi nito. 24 na oras, pero pagkatapos noon, Alon, wala ka nang magagawa. Walang sinayang na oras si Alon. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay abala sa pag-aalaga kay amihan na nagkukunwaring trauma, palihim siyang kumuha ng sample ng lugaw. Maingat niya itong inilagay sa isang maliit na lalagyang plastik. Pagkatapos, tinawagan niya ang isang kaibigan na nagtatrabaho sa isang pribadong laboratorio. Brad, may ipaparush test sana ako. Top priority. Bayaran kita, kahit magkano. Hindi pa siya tapos. Pinuntahan niya si Manang Belen. Manang, sino po yung hardinero na laging nakatambay malapit sa mga rosas? Tanong niya. Nagkukunwaring nagtataka. Si Ricardo po, sir. Nako, ewan ko nga po ba doon. Bigla na lang pong hindi pumasok kaninang umaga. Sabi po ni Ma'am Amihan, tinanggal na daw po niya. Tinanggal na. Ang impormasyong yon ay parang isang piraso ng puzzle na biglang lumapat sa tamang lugar. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, tumunog ang telepono ni Alon. Ang resulta ng laboratory test. Lumayo siya para sagutin ito. Elon, sabi ng kaibigan niya sa kabilang linya. Positive! May halo itong pulbos ng isang uri ng wild nut. Nakalalason kapag marami. Nagdudulot ng matinding allergy. Ang tawag dito ng mga matatanda ay mani-manian. Saan ito karaniwang tumutubo? Tanong ni Alon. Ang kanyang panga ay nagtagis. Hindi sa mga ordinaryong hardin. Usually sa mga medyo tagong lugar, sa mga gilid-gilid. Actually, base sa sample, mukhang galing yan sa variety na tumutubo sa east wing ng property nyo, malapit sa mga kwarto nyo. Pagkababa niya ng telepono, malinaw na ang lahat. Ang silid ni Amihan ay nasa east wing. Hindi na siya nagpaalam. Naglakad siya ng diretso papunta sa bodega, sa likod ng bahay kung saan niya narinig na ikinulong si Hiraya. Nakakandado ito. Ang susi, utos niya sa gwardyang nagbabantay. Pero sir, utos po ni Don Lacan. Hindi na sumagot si Alon. Sa isang malakas na sipa, sinira niya ang kandado ng lumang pinto. Ang bodega ay madilim, maalinsangan, at amoy alikabok. Sa isang sulok, sa ibabaw ng mga lumang sako, nakita niya si Hiraya. Nakabaluktot ito, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukha ay may bakas ng sampal at ang kanyang mga mata ay tuyo na sa kaiiyak. Mukha siyang isang basag na manika na itinapon na lang. Nang makita siya nito, takot ang unang lumitaw sa mga mata nito. Sinubukan nitong umatras. Huwag kang matakot, sabi ni Alon. Ang boses ay malumanay sa unang pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumapit na para bang lumalapit sa isang sugatang hayop. Inilapag niya ang dala niyang bote ng tubig at isang pirasong tinapay. Hindi kita sasaktan. Hindi gumalaw si Hiraya. Wala kang kasalanan, Hiraya. Alam ko, sabi pa ni Alon. May lason sa lugaw.
Isang halaman na tumutubo malapit sa kwarto ni Amihan. Sa pagkarinig noon, ang pader na itinayo ni Hiraya sa kanyang paligid ay gumuho. Ang mga luha na akala niya'y naubos na ay muling bumalong. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng sakit, ng kawalan ng katarungan, ng labis na takot. Hindi alam ni Alon ang gagawin. Ang tanging naisip niya ay umupo sa tabi nito. At sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, marahan niyang hinawakan ang balikat nito. Sa haplos na yon, lalong bumuhos ang iyak ni Hiraya. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod. "Sir, totoo po. Wala po akong kasalanan," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. "Pero meron pa po kayong hindi alam." Hinintay siya ni Alon. Nanginginig, itinaas ni Hiraya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na puno ng desperasyon, ay tumitig kay Alon. Ito na ang huling pag-asa niya. Ang tanging taong naniwala sa kanya. "Sir, si Sinag po." "Anong meron kay Sinag?" Yung balat po niya sa sakong," sabi ni Hiraya, halos hindi na makahinga. "May marka po siya. Hugis buwan. At nakita ko po ang parehong-parehong marka. Sa hardinero, kay Ricardo, noong araw na yon." Natigilan si Alog. Ang kanyang isipan ay mabilis na nagproseso ng impormasyon, ang pag-alis ni Ricardo, ang pagtatangka na palakihin ang isang allergy, ang desperasyon ni Amihan na patahimikin si Hiraya. Ang lahat ng ito ay hindi lang dahil sa isang simpleng away. Ang lihim ay hindi lang tungkol sa lason. Ang lihim ay nasa dugo. "Sinasabi mo bang?" Hindi niya matapos ang tanong. Tumango si Hiraya. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Hindi po si Sir Basilio ang ama. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Alon. Akala niya, isang simpleng frame-up lang ang kinakaharap nila. Ngayon, naintindihan na niya. Ito ay hindi lang isang simpleng kasinungalingan. Ito ay isang pagtataksil na kayang wasakin ang buong pundasyon ng pamilya Rocaverde. Tumayo siya at inilahad ang kanyang kamay kay Hiraya. "Tumayo ka na dyan." Tumingala ito sa kanya, naguguluhan. "Sabi ko, tumayo ka." Ulit niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bakal na determinasyon. Hindi pa tapos ang laban na ito. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Ang paglabas ni Hiraya mula sa bodega ay hindi isang paglaya, kundi isang paglipat lamang sa mas malaking kulungan. Sa ilalim ng proteksyon ni Alon, dinala siya nito sa isang maliit na guest room sa kabilang dulo ng mansyon, malayo sa pamilya. "Dito ka lang," sabi ni Alon. "Huwag kang lalabas. Hayaan mo muna akong ayusin ito." Ngunit ang pag-aayos ay hindi naging madali. Ang resulta ng laboratory test ay parang isang pader na binangga ni Alon. "Kalokohan," sigaw ni Don Lacan nang ipakita ito ni Alon. "Binayaran mo ang kaibigan mo para gumawa ng pekeng resulta, para pagtakpan ng babaeng iyon." "Papa, mag-isip nga kayo," giit ni Alon. "Bakit ko gagawin yun? Anong motibo ko?" "Ewan ko," sagot ng ama. "Baka nabighani ka sa pagiging kaawa-awa niya. Baka may relasyon na kayo." Samantala, si Amihan naman ay muling isinuot ang maskara ng isang biktima. Nang marinig niya ang tungkol sa resulta, isang mapait na tawa ang pinakawalan niya. "Ang galing!" sabi niya habang umiiling. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. "Ang galing ng kapatid mo, Basilio." Kakampihan pa niya ang isang katulong na halos pumatay sa anak natin, kaysa sa sarili niyang hipag. "Ano bang kasalanan ko sa kanya?" Niyakap siya ni Basilio. "Hayaan mo na siya. Mahal, ako, naniniwala ako sa iyo. Tayo ang biktima dito." Naramdaman ni Amihan na nawawalan na siya ng kontrol. Si Alon ay mas matalino,
Kaysa sa inaasahan niya, ang pagtatago kay Hiraya ay isang malinaw na mensahe. Alam na nila, marahil ay hindi pa ang buong katotohanan, ngunit sapat na para maghinala. Ang oras ay tumatakbo. Anumang sandali, maaring makahanap si Alon ng paraan para kausapin si Ricardo. Anumang sandali, maaring bumigay si Hiraya at sabihin ang lahat sa kanyang ama. Hindi. Kailangan na niyang tapusin ito. Kailangan na niyang ilabas ang kanyang huling baraha. Isang baraha na sisiguraduhing matatanggal si Hiraya sa laro habang buhay. Ang plano ay simple lang, ngunit brutal. Kailangan niyang lumikha ng isang krimen na hindi kayang pagdudahan ni numan. Isang krimen na direktang nag-uugnay kay Hiraya. Naghintay siya ng tamang tiyempo. Isang gabi, nang umalis si Don Lacan para sa isang business dinner at si Alon ay lumabas para makipagkita sa mga kaibigan na alam niyang isang palusot lang para hanapin si Ricardo. Doon siya kumilos. Una, pumasok siya sa silid kung saan nakatago si Hiraya. Tahimik at madilim sa loob. Nakita niya ang anino nito sa kama, marahil ay natutulog. Walang ingay, kinuha niya ang bag ni Hiraya na nakasabit sa likod ng pinto. Bumalik siya sa kanyang silid at inilabas ang isang maliit na bundle ng pera, 50,000. Hindi ito galing sa bangko. Ito ay perang itinabi niya mula sa mga papingas sa bakatambam. Na hindi naman talaga nangyari. Maingat niyang ipinasok ang pera sa loob ng bag ni Hiraya. Kumuha rin siya ng isang lumang bus ticket mula sa kanyang drawer, isang ticket papuntang probinsya ng Pag-asa na itinabi niya mula sa mga gamit ni Hiraya noong unang araw nito. Ipinasok niya rin ito sa bag, ang perpektong ebidensya ng isang planong pagtakas. Ang susunod na hakbang, ang pinakamapanganib. Pumunta siya sa kusina at kumuha ng isang maliit, ngunit matalim na kutsilyo. Bumalik siya sa nursery kung saan mahimbing na natutulog si Sinag. Tinitigan niya ang kanyang anak. Ang inosenteng mukha nito ang nagpapaalala sa kanya kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito para sa kinabukasan nila. Para sa buhay na ipinangako sa kanya ni Ricardo, ngunit hindi maibigay. Huminga siya ng malalim. Gamit ang dulo ng kutsilyo, marahan niyang hiniwa ang kanyang braso. Isang hiwa na sapat lang ang lalim para magdugo, ngunit hindi mapanganib. Aray. Ang sakit ay nagpagising sa kanyang determinasyon. Hinayaan niyang tumulo ang dugo sa sahig. Pagkatapos, sinadya niyang itumba ang isang maliit na mesa sa gilid, lumikha ng ingay. At pagkatapos, sa buong lakas ng kanyang mga baga, sumigaw siya. Tulong! Magnanakaw! Ang anak ko! Kinukuha niya ang anak ko! Bumaba si Basilio na nagbabasa lang sa sala na parang isang torong sinugatan. Mahal! Anong nangyari? Si Hiraya! Humahagulgol na sigaw ni Amihan. Tinuturo ang bukas na bintana. Nakita ko siya. Sinubukan niyang kunin si Sinag. Saktan niya ako. Basilio, tulungan mo ako. Ang gulo ay mabilis na kumalat. Nagising ang mga katulong. Si Basilio, sa sobrang taranta, ay agad na nag-assume. Nasaan ang babaeng yan? Nakatakas siya, sabi ni Amihan. Pero, ang bag niya, baka may naiwan siyang bakas. Ayon sa perpektong script, pinuntahan nila ang guest room. Gaya ng inaasahan, wala na si Hiraya, ngunit naroon ang bag. Buksan mo, utos ni Basilio sa isang gwardya. Binuksan ang bag at sa harap ng lahat, bumulaga ang makapal na pera at ang bus ticket. Natigilan ng lahat. Ang hininga ni Basilio ay tila naubos. Pera! At ticket pa uwi. Ibig sabihin, plano niya to. Kidnap for ransom. Umiling si Amihan na para bang hindi makapaniwala sa kasamaang nasasaksihan. Hindi ko alam. Mahal. Ang alam ko lang, sinubukan niyang kunin ang anak natin.
at halos mapatay na niya ako. Sakto namang dumating si Don Lacan. Nakita niya ang lahat, ang duguan niyang manugang, ang nagkakagulong mga katulong, at ang ebidensya sa sahig. Ang pagdududa na minsan niyang naramdaman ay nawala. Napalitan ng isang nagbabagang galit. Nasaan si Alon? Sigaw niya, ngunit walang makasagot. At sa gitna ng lahat ng yon, walang nakakaalam na si Hiraya ay hindi naman talaga tumakas. Kanina pa, nang marinig niya ang unang sigaw, sinubukan niyang lumabas ng silid. Ngunit ang pinto ay nakakandado mula sa labas. Kinulong siya ni Amihan bago pa man nito simulan ang kanyang palabas. Narinig niya ang lahat mula sa loob ng silid, ang mga sigaw, ang mga akusasyon, at ngayon, ang mga yabag na papalapit. Mga yabag ng galit. Isang malakas na kalampag ang sumira sa pinto. Bumukas ito at bumungad sa kanya ang mukha ng galit na si Don Lacan kasama ang mga gwardya. "Hayop ka," sabi ng matanda. Ang bawat salita ay puno ng kamandag. "Hindi ka pa nakontento sa paglason. Ngayon naman, pagnanakaw at kidnapping? Demonyo ka!" Hindi na nakasagot si Hiraya. Bago pa man siya makapagpaliwanag, hinila na siya ng mga gwardya palabas. Dinala siya sa harap ng umiiyak na si Amihan at ng galit na si Basilio. Walang naniwala sa kanya, walang nakinig. "Palayasin yan!" Sigaw ni Don Lacan. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. "Itapon niyo sa labas at huwag na huwag ninyong hahayaang makabalik pa kahit kailan. Simula ngayon, wala na tayong utang na loob sa babaeng yan." Kinaladkad si Hiraya palabas ng mansyon, palabas ng malaking tarangkahan. Ang ulan ay biglang bumuhos, malakas, at walang awa, na tila nakikisabay sa kanyang pighati. Itinulak siya ng mga gwardya sa madulas na kalsada. "Huwag ka nang babalik dito, demonyo ka," sabi ng isa bago isara ng malakas ang tarangkahan. Blag! Ang tunog ng pagsara ay ang tunog ng pagtatapos ng kanyang mundo. Bumagsak si Hiraya sa malamig na semento sa gitna ng bumubuhos na ulan, basang-basa. Walang pera, walang gamit. Pinagbintangan sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Tinakwil ng mga taong minsan niyang pinagsilbihan. Nawala na ang lahat. Sa labas ng pader ng Hacienda Esmeralda, sa gitna ng kadiliman at rumaragasang ulan, niyakap ni Hiraya ang kanyang sarili at humagulgol ng walang tunog. Talo na siya. Ang huling barahan ng kalaban ay inilabas na at siya ang naging sakripisyo. Pagpasok ni Alon sa mansyon, para siyang pumasok sa isang burol na walang patay. Ang katahimikan ay mabigat. Nakita niya ang basag na pinto ng guest room, ang mga gwardyang nagbubulungan, at ang kanyang amang nakaupo sa sala, nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. "Papa, anong nangyari? Nasaan